Fan ka rin ba ng The Matrix? I'm sure kilala mo na si Keanu Reeves. Pero alam mo bang muntik nang masira ang karir niya dahil sa isang taong itinuring niyang kaibigan? Paano kung yung taong pinagkakatiwalaan mo, siya pa mismo ang magiging dahilan ng isa sa pinakamalaking problema ng karir mo? Ganito ang nangyari kay Keanu Reeves. Make sure to watch this video until the end, baka may kapulutan kang aral dito. Noong late 1990s, isa ng kilalang aktor si Keanu Reeves. May mga successful movies na rin siya, pero hindi pa niya alam na malapit na siyang maging isa sa pinakamalaking movie stars sa buong mundo. Kasi isang araw, habang naglalaro siya ng hockey kasama ang kanyang kaibigan na isang aspiring movie director, humingi ito ng maliit na pabor. May script daw siyang gustong gawing pelikula. Pero wala pa ring producer ang gusto magbigay ng budget. Kaya sinabi niya kay Keanu, kung papayag ka magkakaroon ng maliit na role sa pelikula ko, malaki ang posibilidad na ma-finance ito. At dahil kilala si Keanu bilang isa sa pinakamabait na artista sa Hollywood, pumayag siya. Akala niya kasi ilang araw lang ang shooting. Isang simpleng pabor para sa isang kaibigan. Pero hindi niya alam, ito na pala ang simula ng isa sa pinakamalaking problema sa kanyang karir. Kasi habang inaasikaso ng kaibigan niya ang proyekto, abala naman si Keanu sa paggawa ng isang pelikulang magbabago sa kanyang buhay. Ito ang The Matrix. Nang ipalabas ito, naging worldwide phenomenon ang The Matrix. At sa isang iglap, naging isa si Keanu Reeves sa pinakamalaking pangalan sa Hollywood. At dito, nagbago ang lahat. Yung maliit na role daw, ginawa na siyang main character. Hindi na ilang araw lang ang commitment. Aabutin na ito ng ilang buwan. Ayon sa mga ulat at sa mga naging pahayag ni Keanu sa mga sumunod na taon, hindi siya pumayag sa malaking pagbabago ng role. At lumabas din ang alegasyon na may mga dokumentong nilagdaan siya sa kanyang pangalan na hindi niya personal na pinirmahan. In short, tineke ng kaibigan niyang direktor. Biglang naging legal na usapin ang lahat. Nang malaman ito ni Keanu, sinubukan niyang umatras. Pero ayon sa kanyang legal team, noong panahong yon, kung hindi niya itutuloy ang pelikula, maaaring idemanda siya ng production company at mahaharap sa mahabang legal battle. Just imagine, isang simpleng pabor lang para sa isang kaibigan, naging problemang milyon ang maaaring maging kapalit. Wala siyang choice, kundi ang ituloy niya ang pelikula. Pero may isa pang masakit na balita. Dahil ang napag-usapang bayad noon ay para lamang sa isang maliit na role, hindi rin nadagdagan ang kanyang talent fee kahit siya na ang naging main character ng pelikula. Habang ibang lead actors ay milyon-milyon ang kinikita, si Keanu Reeves ay tumanggap lamang ng minimum rate para sa role na yon. At dito lumabas ang pelikula, ang The Watcher. At hindi ito nagustuhan ng mga critics. Marami ang nagsabing isa ito sa pinakapangit na performance ni Keanu Reeves. Hindi alam ng publiko ang tunay na nangyari. Ang alam lang nila, pangit ang pelikula. At si Keanu Reeves ang sinisisi. Ang masakit pa rito, may kasunduan siyang huwag magsalita laban sa pelikula sa loob ng isang taon. Just imagine, ikaw ang sinisisi ng buong mundo. Pero hindi mo pwedeng ipagtanggol ang sarili mo. Pagkatapos ng isang taon, nakapagsalita rin si Keanu tungkol sa buong nangyari. Ipiniliwanag niya ang kanyang panig. Pero halos walang nakapansin dahil natabunan ito ng mas malaking balita sa buong mundo. At ito ang pag-atake sa Twin Tower noong September 11, 2001. Sa kabila ng lahat, hindi niya hinayaang isang maling kabanata ang sirain ang buong karir niya. Nagpatuloy siya. Nagkaroon ng mas maraming successful na pelikula. At hanggang ngayon, isa pa rin siya sa mga pinaka-respetado at pinakamamahal na actor sa Hollywood. May tanong ako sa'yo, naranasan mo na bang tulungan ang isang tao tapos sa bandang huli, ikaw pa ang napahamak? Masakit at minsan, hindi lang lahat ng taong tinutulungan natin pareho ng values na meron tayo. Kaya maging mabait ka, pero huwag kalimutang protektahan ang sarili mo. Dahil ang tiwala, kapag napunta sa maling tao, pwedeng maging pinakamahal na desisyon sa buhay mo. Hi, this is Clarence. Kung nagustuhan mo itong kwento, follow me for more stories like this. Ang kwento mo na may kwenta.